Sa mga nagdaang kabanata ay masayang pinagmamasdan ni Jiang Ming ang kanilang anak ni Xiao Chen, at sinabihan din niya ang kanyang anak na kamukha niya ang kanyang ama. Nang makalapit si Xiao Chen ay agad na iniabot ni Jiang Ming ang kanilang anak. Habang pinagmamasdan ni Xiao Chen ang kanyang anak ay baka sa kanyang mukha ang labis na saya, nasabi pa nga niya na ito ang kanyang anak. Ngunit nagulat ang lahat nang biglang magsalita ang bata na tinawag si Xiao Chen na kanyang ama habang may malaking ngiti ito. Si Jiang Ming na narinig ang kanyang anak na nagsalita ay nagulat din. Kahit ang mga nasasakupan ng ating bida ay ganun din ang mga reaksyon sa kanilang mga mukha. Nagtanong naman si Xingyun sa kanyang junior brother na kung ang bagong panganak na sanggol ba ay nakakapagsalita na. Agad naman na sinagot siya ni Xindian na hindi pa siya nagkakaroon ng anak, kaya paano niya ito malalaman. Sinabihan naman siya ni Li Yunfei na dapat ay matuwa pa sila sa maliit na bagay na ito. Samantala habang nilalaro ni Xiao Chen ang kanyang anak ay kanyang sinabi na ang batang ito ay ipinanganak na nasa rurok ng kanyang kapangyarihan ng emperor, at ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay walang limitasyon. Lumapit naman si Black sa ating bida upang magpakilala sa bata. Agad niyang sinabihan ang bata na siya ang kanyang munting Black na tiyuhin. Ngunit nang marinig siya ng bata ay agad itong umiwas ng tingin bilang pagtugon na ayaw niya. Nang makita naman ni Black ang reaksyon ng bata ay bahagya siyang nadismaya. Nagtawanan naman ang mga nasasakupan ng ating bida nang makita nila ang reaksyon ng bata. Samantala lumapit naman si Li Yunfei sa bata habang may ngiti sa kanyang mukha. At nang makalapit siya ay agad niyang inilapat ang kanyang daliri sa bata. Iminungkahi din niya na ang batang ito ay may kahangahangang talento at isa ring mahusay na kandidato na maaaring magsanay ng parehong Keigo refining body technique, at ang siyam na revolusyon ng buhay at kamatayan sa parehong oras. Tahimik naman ang bata na pinakikiramdaman ang ipinamana sa kanya ng kanyang tiyuhin na si Li Yunfei. Masayang pinagmamasdan ni Xiao Chen ang kanyang anak na mayroong magandang hinaharap. Matapos din na ipamana ni Li Yunfei ang kanyang teknik ay agad na ipinamana din ng ating bida ang kanyang teknik sa kanyang anak. Nagpatuloy ang kaganapan hanggang sa lumabas ang matinding enerhiya sa silid. Hanggang sa umabot pa ito sa labas at kumalat sa bawat sulok ng kaharian. Samantala sa kabilang banda na kung saan inilipat ang eksena sa Shenzhou Continent Refining God Altar. Dito ay makikita natin ang isang nilalang na tahimik na nagko-cultivate. Ngunit bigla siyang naabala nang bigla niyang maramdaman ang kilala niyang enerhiya. Agad na iminulat niya ang kanyang mata at kanyang napagtanto ang sitwasyon. Kaya naman galit niyang sinabi na ang taong nagnakaw ng kapangyarihan ng kanyang Divine Void Continent, paano sila ng ahas na manganak ng isang binhi ng kasamaan. Karapat-dapat sila sa walang hanggang kamatayan. Dagdag pa niya habang baka sa kanyang mukha ang galit, na Bone Dragon King, wala na siyang sapat na oras para dito. Kaya naman sana ay hindi siya bigoy nito sa kanilang kasunduan. Ibinalik ang eksena sa mansyon ng Wushen Peak, na kung saan sa templo ng Wushen ay makikita si Li Yunfei na hawak ang anak ng kanyang senior brother. Sa puntong ito ay natutuwa si Li Yunfei dahil sa hindi umiiyak sa kanya ang bata. Ikinatuwa naman ito ni Xiao Chen dahil sa kinikilala ng kanyang anak ang kanyang junior brother. Habang pinagmamasdan ni Li Yunfei ang bata ay tinanong niya ang kanyang senior brother na kung nakapagdesisyon na ba ito sa ipapangalan nito sa kanyang anak. Napaisip naman si Xiao Chen sa tanong ng kanyang junior brother. Agad din siyang tumalikod at kanyang sinabi kay Li Yunfei na tatawagan nila itong Xiao Yun. Nang marinig naman ito ni Li Yunfei ay napangiti siya dahil ang pangalan na iyon ay kanya at ng kanyang senior brother. Masaya namang tinanggap ito ng bata ang ibinigay sa kanyang pangalan. Samantala mabilis na lumipad ang oras na kung saan isang buwan na ang lumipas, at sa gabing may magandang panahon ay makikita natin ang dalawa. At sa puntong ito ay inilabas nila ang kani-kanilang mga aura sinyales na magkakaroon ng pagsasanay ang dalawa. Agad din na nagsalpukan ang dalawa gamit ang kani-kanilang mga lakas. Sa lakas ng salpukan nila ay nagkakaroon ng malakas na impact sa kalangitan. At nagsisilbing liwanag ang kanilang mga aura sa kalangitan. Matapos ang unang salpukan ay agad na gumawa ang dalawa ng distansya. Pagkatapos ay naghanda na muli si Li Yunfei upang ipakita ang kanyang mga bagong likhang pamamaraan. Nagpatuloy ang kanyang ginagawa at pumapalibot sa kanya ang itim na aura at ang puting aura. At nang sandaling pakawalan niya ang kanyang atake ay makikita ang pagkahati ng pinaglalabanan nilang lugar.
At nang makita ito ni Xiao Chen ay nasabi na lang niya na hindi niya akalain na ang Dao na ginawa mo sa pamamagitan ng pagputol sa siyam na kaharian ng langit ay magiging napakalakas. Sinabi naman ni Li Yunfei na kung susumin, lahat ng nasa kamay niya ay walang paraan. Dagdag pa niya na pagputol ng sigla at pagpuksa sa lahat ng bagay ang kanyang paraan. Sinabihan din niya ang kanyang senior brother na ang kanyang landas ay naging perpekto, at naabot niya na rin ang tugatog ng pagsasanay sa siyam na revolusyon ng pamamaraan ng buhay at kamatayan. Kaya naman oras na para maghanda sa paglabas ng rehiyon. Ikinuyom naman ni Xiao Chen ang kanyang kamay at kanyang sinabi na ang trono ng kataas-taasang bulwagan ay lubusang napino, at kapag oras na para masira ito dito. Agad na nag-teleport ang dalawa upang maghanda sa kanilang pag-alis. Makalipas ang ilang mga sandali ay kasama na ng dalawa ang kanilang mga nasasakupan palabas ng rehiyon. Naging seryoso ang lahat dahil sa hindi nila alam ang kanilang magiging kapalaran sa labas ng rehiyon, dahil sa labis na malalakas ang mga extraterrestrial na nilalang. Maya-maya pa ay tinanong na ni Li Yunfei ang kanilang mga nasasakupan na kung handa na ba ang lahat. Agad naman na tumugon ang lahat bilang pagsang-ayon na handa na sila. Napangiti naman si Black at kanyang sinabi na sa wakas ay dumating na si Xiao Chen sa sandaling ito. Sinang-ayunan naman ito ni Xiao Chen, at kanyang sinabi na sa wakas ay dumating na ang pagkakataong ito. Inilabas naman na ni Li Yunfei ang isang asul na orb sinyalas na ito ang kailangan nila upang buksan ang pintuan. Agad din niya itong pinalutang sa taas habang dahan-dahan itong naglalabas ng asul na enerhiya. Maya-maya pa ay tuluyan na itong bumuo ng isang lagusan patungo sa labas ng kanilang mundo. Sinabihan din ni Li Yunfei na maghanda na silang pumasok. Sinabihan naman ni Xiao Chen ang lahat na sundan siya. Pagkatapos ay agad na siyang pumasok sa lagusan na sinundan naman ng kanyang mga nasasakupan. Nagpatuloy ang pagpasok ng mga Supreme ng bahagyang may kaba dahil sa hindi nila alam ang naghihintay na kapalaran sa labas ng rehiyon. Nang makapasok na ang lahat ay dahan-dahan na naglalaho ang lagusan. Habang sa extraterrestrial naman ay dahan-dahan na lumitaw ang isang lagusan. At ilang sandali pa ay lumabas na dito ang ating bida kasama ang kanyang mga nasasakupan. Tahimik na pinagmamasdan ng dalawa ang paligid habang patuloy na lumalabas ang iba sa lagusan. Nang makalabas na ang lahat ay nagpatuloy na silang naglakad, ngunit nakaramdam naman ang iba ng lamig. Nagtanong naman si Black Dragon na kung ito na ba ang labas ng domain, dahil walang espiritual na enerhiya na masasabi dito, at ang paligid ay puno ng amoy ng pagkabulok. Hindi naman pinansin ng lahat ang kanyang sinabi, at nagpatuloy lang sila sa kanilang paglalakad. Makalipas pa ang ilang mga sandali ay natagpuan nila ang isang ilog ng apoy. At nang makalapit sila ay nakita nila ang mga nilalang na patuloy na tumatalon sa nakamamatay na lawa na ito. Muli namang nagsalita si Black Dragon at kanyang sinabi na alam ng mga extraterrestrial na nilalang na ito na mamamatay sila, ngunit dinadagsa pa rin nila ang lawa na ito. Napansin naman siya ni Thunder God na kanina pa maraming sinasabi, kaya naman pinagsabihan niya ito. Nahiya naman si Black Dragon nang pagsabihan siya ng kanyang minamahal. Inutusan naman na ni Xiao Chen ang lahat na tumawid sila sa lawa. Agad naman silang nagsitalunan patungo sa kabila na pinangungunahan ng ating bida. Habang naglalakad sila ay bahagya nang napansin ni Xiao Chen ang malaking pagbabago ng lugar. Kaya naman kanyang sinabi na sobrang kakaiba ang nangyayari dito. Kahit si Black ay ganun din ang napansin na kung bakit sobrang tahimik ng lugar. Ngunit natigil naman siya sa kanyang pagsasalita nang biglang niyang maramdaman ang pamilyar na dagundong. Agad silang huminto sa kanilang paglalakad upang tignan ang papalapit na kalaban. Maya-maya pa ay lumabas na ang mga venomous scorpion. Nagpatuloy ang pagdagsa ng mga venomous scorpion sa kanila. At sa puntong ito ay napalibutan na sila dahil sa dami ng mga ito. Samantala napaisip si Black na kung paano ito nangyari. Dahil ang realm ng mga poisonous scorpions na ito ay talagang mas mababa kaysa sa huling pagpunta nila dito. Si Xiao Chen na kanina pa ito napapansin ng biglang pagbabago, kaya naman malaking tanong sa kanya ang nangyayari dito. Ngunit gayunpaman ay hinayaan na lamang muna ito ni Xiao Chen, at kanyang sinabihan ng lahat na huwag basta-baste ng lahat ang mga ito. Mayabang namang sinabi ni Black Dragon na ilang mga ipis lang naman itong nasa antas ng Supreme Realm, kaya panoorin na lamang siya kung paano niya ito talunin. Matapos niyang sabihin iyon kay Xiao Chen,
ay agad niyang sinabihan ng ibang mga Supreme na tulungan siyang tapusin ang mga poisonous scorpions. Agad din naman na sinundan siya ng mga Supreme at nagpakawala ng kani-kanilang mga atake habang walang magawa ang mga poisonous scorpion. Hindi din nagpahuli si Thunder God, na kung saan inihanda niya ang kanyang malawakang pamamaraan. At tinatawag niya itong Falling Thunder at sa lakas din ng pagbagsak ng kanyang atake ay isa-isang nawawasak ang katawan ng mga poisonous scorpion. Habang sila Xiao Chen naman ay tahimik na nanunood sa kanila, at inoobserbahan ang paligid. Maya-maya pa ay bigla na lang umalingaso ang hindi kaaya-ayang amoy. At sa punto ding ito ay nagawa ng ubusin ng mga Supreme ang maraming bilang ng poisonous scorpion. Masaya din na lumapit si Black Dragon sa ating bida at kanyang sinabi na natapos na nila ito. Samantala sinabihan naman na ni Li Yunfei ang lahat na magpatuloy na muli sila. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa labas ng mundo nang hindi nila alam ang mga susunod na mangyayari. Samantala sa kabilang banda na kung saan sa pugad ng Bone Dragon ay nakaharap ang Young Master sa kanyang ama. Sa mga oras din na ito ay lalong lumala ang pinsala ng Bone Dragon King kaya naman ang Young Master ay labis ang pag-aalala para sa kanyang ama. Nasa loob-loob pa nga niya ay hindi niya inaasahan na ang pinsala ng kanyang ama ay mas lalong lumalala kaysa sa iniisip niya. Na kahit na ginamit na ang Divine Void Stone para maghatid ng chi mula sa labas ng buong domain, ay bahagya lang nitong naayos ng kaunti. Habang nasa malalim siyang pag-iisip ay agad na naman na dumating ang general. At agad niyang iniulat na dumating na ang lahi ng tao. Nang marinig naman niya ito ay agad niyang sinabi na naiintindihan niya, at sa sandaling ito ay hindi pa lubusang gumagaling ang katawan ng kanyang ama. Kaya naman inutusan niya ang mga general na puntahan nila ito at imbestigahan upang maiwasan ang direktang digmaan, dahil kailangan niyang malaman ang cultivation ng dalawang leader sa pagkakataong ito. Sa sinabi ng Young Master ay agad naman na naunawaan niya ito at sinang-ayunan ang plano ng kanyang Young Master. Agad na din siyang umalis upang ihanda ang kanyang hukbo kasama ang isa pang general. Ibinalik naman ang eksena sa hukbo ng ating bida na kung saan nasa harap sila ng kakaibang apoy. Nagtataka din si Black Dragon dahil sa ngayon pa lang niya ito nakita. Kaya naman nasabi na lang niya na kung anong klaseng kamangha-manghang apoy ang nasa harap nila. Iniulat naman ni Xuanfeng sa kanyang master na ang kapangyarihan ng Fiery River ay ganap na iba sa dati. Na kahit marami sa mga Supreme na dumating ay hindi nagawang labanan ang makapangyarihang puwersang ito. Nang marinig naman ito ni Xiao Chen ay agad siyang lumapit sa kakaibang apoy. Sinubukan din niya itong suriin sa kanyang kamay na kung ano ang magagawa nito sa kanya. Inilabas din niya ang kanyang aura upang hindi siya masaktan sa kanyang ginawang pagsuri sa apoy. Nagpatuloy ang kanyang ginagawa habang seryosong pinapanood siya ni Black. Maya-maya pa ay natapos na si Xiao Chen sa kanyang pagsusuri, inilahad din niya na ang kapangyarihan ng apoy na ito ay talagang kahanga-hanga ngunit, may paraan din. Kanyang inilabas ang kanyang Scorching Sun upang kunin ang kakaibang apoy na ito. Agad din niya itong inihagi sa kakaibang apoy at sa gaya ng inisip ni Xiao Chen ay nagawa ng Scorching Sun na sipsipin ito. Nagpatuloy ang pagsipsip ng Scorching Sun hanggang sa malapit na itong matapos. Makalipas pa ang ilang mga sandali ay tuluyan na nitong nasipsip ang kakaibang apoy. Sinabihan na din ni Xiao Chen na magpatuloy na silang maglakbay, habang bakas pa naman sa mga mukha ng kanyang mga nasasakupan ang pagkamangha. Nasabi pa nga ni Black Dragon habang nagliliwanag ang kanyang mata na karapat-dapat talaga bilang isang Big Brother. Ngunit habang nagpapatuloy sila sa paglalakbay ay biglang bumagal ang kanilang paglalakad dahil sa huminto ang nasa unahan. Sa mga puntong ito ay maaaninag ang mga nilalang na nasa kanilang harapan na dahilan ng paghinto ng ating bida. Dahan-dahan naman na lumapit ang dalawang general kasama ang kanilang hukbo. Agad naman na nakilala ito ni Xiao Hong na ito ay ang Heavenly Tiger King at ang Swift Eagle King. Samantala agad naman na tumalon si Black at nagkaroon ng matinding reaksyon nang makita niya ang general na Heavenly Tiger King. Nang makalapit naman ang general na Heavenly Tiger King ay agad niyang ipinakilala ang kanyang sarili at isa sa apat na hari sa ilalim ng Bone Dragon Throne, kanya ding sinabi na ang sangkatauhan ay matagal niya nang hinihintay dito. Tinanong din niya si Xiao Chen na kung siya ba ang pumatay sa Red Armor at hamuli sa Purple Snake King ng buhay. Sa tanong ng Heavenly Tiger King ay agad naman na inamin ito ng ating bida. Inilabas din niya ang balat ng Purple Snake King at mapang-asar niyang sinabi na ibabalik niya na ang Purple Snake King sa kanya.
Sa ginawa ng ating bida ay nainsulto naman ang Heavenly Tiger King, kaya naman naging seryoso ito. Samantala sumali naman sa usapan ang Eagle King at kanyang sinabi na hindi sinunod ng Purple Snake King ang utos ng Bone Dragon Lord, at isa na itong katapusan niya. Kaya wala nang pinagkaiba ito kung sino ang namatay sa kanyang mga kamay. Ngunit muli namang nagsalita ang Tiger King na kung gusto ng lahi ng tao na makipagkompetensya sa Lord Wangulong, ay kailangan muna nitong lagpasan ang kanilang antas. Ngunit nakiusap naman si Black kay Xiao Chen na hayaan muna siyang maglaan ng sandali sa Heavenly Tiger King. Sa sinabi ni Black ay tinanong naman siya ni Xiao Chen na kung sigurado ba ito. Seryoso namang sinabi ni Black na nang mawasak ang kanyang tribo, ay isa sa kanila ang Heavenly Tiger King. Kaya gusto niyang ipaghiganti ang kanyang sarili. Nang marinig naman ni Xiao Chen ang sinabi ng kanyang kaibigan ay wala na siyang nagawa ngunit sinabihan niya ito na mag-iingat. Matapos ang maikling pag-uusap ng dalawa ay agad na lumapit si Black sa harap ng Heavenly Tiger King. Napansin naman ng Heavenly Tiger King ang paglapit sa kanyang ni Black. Kaya naman sarkastiko niya itong sinabihan na ang karne ng Greedy Wolf Clan ay ang pinakamasarap. Mas lalo namang nagalit si Black at agad niyang inilabas ang kanyang aura. Wala ding pag-aalinlangan na sinugod niya ang Heavenly Tiger King. Napangiti naman ang Heavenly Tiger King sa pagsugod ni Black. Kaya naman agad na din siyang naghanda upang salubungin ito. Agad din siyang nagpalit sa kanyang orihinal na anyo na isang tigre na may pakpak. Nagsalpukan naman agad ang kani-kanilang mga ulo sa unang tagpo ng dalawa. Ngunit dahil sa hindi pa ginagamit ni Black ang kanyang rurok na anyo ay natalo siya sa unang salpukan. At sa lakas ng pagkakabagsak niya ay hindi agad siya nakabangon. Ginawa naman itong pagkakataon ng Heavenly Tiger King na apakan siya habang tinatawanan niya si Black. Sinabihan din niya si Black na kung kaya niya itong patayin ng isang beses, ay kaya din niya itong patayin sa pangalawang pagkakataon. Hindi naman nagsalita si Black bagkus ay binigyan niya lamang ito ng matalim na titig. Nakita naman ng Heavenly Tiger King ang pagkakataon. Kaya naman agad niyang sinunggaban ito ng mabilis upang tapusin na ang kanilang laban. Ngunit nagtaka naman siya nang biglang mawala sa kanyang harapan si Black. Nagtataka din siya na kung paanong nakalayo si Black. Habang pinagmamasdan niya si Black ay hindi pa din niya maunawaan ang nangyari. Samantala dahan-dahan naman na bumangon si Black. Sa mga puntong ito ay ginamit na din niya ang kanyang rurok na anyo habang naglalabas ng kanyang aura. Sinabihan naman siya ni Heavenly Tiger King na parang kung hindi mo sineseryoso ang laban na ito ay wala ka talagang magagawa. Muling inihanda ng dalawa ang kanilang mga sarili para sa pangalawang salpukan. Samantala habang pinagmamasdan ni Xiao Chen si Black ay kanyang nasabi na pagkatapos lumunin ang Purple Snake King, ang maliit na Black ay lumakas ng ganoong lawak. Ngunit bigla namang lumipad ang Eagle King at hinarap ang dalawa, at mayabang din niyang hinamon ito na walang pag-aalinlangan. Nagtinginan naman ang dalawa sa hamon ng Eagle King. Pagkatapos ay sinabihan niya si Li Yunfei na hindi siya nito karapat-dapat na makipagsanib puwersa sa kanya. Narinig naman ng Eagle King ang sinabi ni Xiao Chen kaya naman bahagya siyang naging seryoso dito. Kanya ding sinabi na sobrang yabang naman ng ating bida. Samantala napangiti naman si Li Yunfei habang naghahanda na ito. Agad niyang hinarap ang Eagle King at nang makita naman ng Eagle King na lumapit na sa kanya si Li Yunfei ay agad siyang huminto. At nagpakawala ng kanyang atake na gumawa ng dalawang asul na puwersa. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Naging seryoso naman si Li Yunfei nang kanyang makita ang ginawa ng atake ng Eagle King. At nang makalapit sa kanya ang atake ay agad niyang iwinasiwas ang kanyang kamay upang mapawalang bisa ito. Sa kanyang ginawa ay nagkaroon ng malakas na puwersa sa kalangitan na kahit ang mga nasa baba ay naramdaman nila ito. Sa kabilang banda ay patuloy pa din ang palitan ng mga atake ang dalawa. Habang si Li Yunfei naman ay bahagyang nakakalamang na sa laban. Ngunit si Xiao Chen naman ay napapaisip na kung bakit may kakaiba, dahil ang kasalukuyang antas ng cultivation ni Black ay maaaring masira ang karibal ng Immortal Quadruple. Kahit na may malakas na depensa, imposibleng labanan ang Heavenly Tiger King ng pantay-pantay.
Inilipat ang eksena sa kay Li Yunfei na kung saan nakagawa na ito ng isang atake sa Eagle King na hindi niya naiwasan. Napasigaw din siya sa lakas ng atake na kanyang natanggap. At tumilapon ng malayo dahil sa lakas ng atake. Nakita naman ni Xiao Chen ang nangyari sa Eagle King, ngunit nagtataka siya dahil ang Eagle King na ito ay hindi nagpakita ng maraming kapangyarihan, at kahit na mayroon lamang 6 na antas ng Immortal Realm. Kaya malaking tanong sa kanya na kung ano ang nangyayari. Na kahit si Xiao Hong ay kanya ding napansin ito na mukhang ang Heavenly Tiger King at ang Eagle King ay naging mas mahina. Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen na ito din ang kanyang pakiramdam. Hindi lang sila, kundi pati na rin ang mga extraterrestrial na nilalang na nakatagpo nila sa daan ay may ilang pagkakaiba sa katalinuhan na iyong binanggit, at hindi kasing lakas ng inaakala. Makalipas pa ang ilang sandali ay bahagya niya nang napagtanto dahil sa may naalala siya. Agad naman na tinanong ito ni Xiao Hong na kung ano naman ito. Na ang Bone Dragon ay talagang malubhang nasugatan at hindi pa ganap na nakaka-recover, ang kakayahan na itinuro ng Bone Dragon sa ninuno ng Yuan, ay upang alisin sa ibang martial artist ang kanilang kapangyarihan at gamitin ito para sa kanyang sariling kapakanan, at dahil ito ay itinuro ng Bone Dragon, siya ay dapat magkaroon ng parehong kakayahan sa kanyang sarili. Nag-aalala siya na ginamit ng nilalang na ito ang lahat ng rehiyon upang ayusin ang kanyang mga pinsala. Nagulat naman si Xiao Hong ng kanyang itong marinig kaya't kanyang sinabi na hindi ba ibig sabihin na ang Bone Dragon ay malapit ng makabawi sa kanyang pinakamataas na lakas. Nanlaki ang mata ni Xiao Chen nang kanyang maunawaan ang plano ng Bone Dragon. Kaya agad niyang sinabihan ang kanyang mga nasasakupan na kumilos na dahil sa sila ay nagpapaliban lang ng oras. Napangiti naman ang dalawang general ng kanilang marinig ang sinabi ni Xiao Chen. Nagtinginan din ang dalawa pahiwatig na sisimulan na nila ang kanilang plano. Agad na nagpakawala ng malakas na enerhiya ang Tiger King na kahit si Black ay nadamay pa sa pinakawalang enerhiya ng Tiger King. Sinundan din ito ng Eagle King upang mapunan ang kailangan ng kanilang inihandang formation. Pagkatapos ay agad silang lumayo upang hindi madamay sa kanilang formation, habang si Xiao Chen naman ay nangangamba. Habang palayo din ang dalawa ay sinabi pa ng Tiger King na dapat aminin na talagang napakataas ng karunungan ng sangkatauhan. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat kasabay din ng kanyang pagtawa ng malakas. Napasigaw naman ang mga nilalang dahil sa sila ang ginawang sakripisyo ng dalawang general. Maya-maya pa ay makikita na ang malawak na formation. Mayabang din na sinabi ng Tiger King habang tuwang-tuwa na manatili muna ang lahat sa loob at ingatan ang iyong sarili. Inutusan naman ni Xiao Chen ang lahat na atakihin ang formation. Agad naman na sinunod ito ng mga Supreme at pinaulanan nila ang formation. Ngunit kahit anong gawin nilang pag-atake dito ay wala man lang nangyayari. Habang pinagmamasdan ni Xiao Chen ang formation ay kanyang naunawaan na ito. Habang si Black Dragon naman ay naghanda na ng malakas na atake. Ngunit agad naman siyang pinatigil ni Xiao Chen dahil sa naunawaan niya na ito. Nagtataka naman si Black Dragon na kung bakit pinigilan siya ng kanyang big brother. Ngunit napakawalan naman na ni Black Dragon ang kanyang atake, at dahil dito ay naging walang silbi din ang pagpigil ni Xiao Chen. Agad din na inabsorb ng formation ang kanyang malakas na atake. At nang makita naman ito ni Black Dragon ay kanya na lamang nasabi na ang formation na ito ay inaabsorb ang kanilang kapangyarihan. Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen na mukhang hindi naman lubusang hindi handa ang mga tagalabas. Dahil ang engranding formation na ito ay resulta ng hindi mabilang na mga mabangis na mga halimaw na nagsasakripisyo ng kanilang mga sarili, na lubhang napakalakas. Nagtanong naman si Li Yunfei na kung tiwala ba ang kanyang senior brother na magagawa niya itong masira.